Hindi ba masaya? May sama ba sila ng loob? O lumabas lang ang tunay na ugali nila? Alam niyo bakit? Abay, iisa pong senador-elect ng alyansa sa pagbabago ni Pangulong Marcos ang dumating sa alyansa Thanksgiving. Dinner yan, ha? Ang Pangulo mismo ang nandoon. Si Lito Lapid, senador-elect lang ang dumating. Yung iba wala. Ano kaya ang problema nila? Busy sa trabaho o ano? Busy sa mga bumabati dahil nanalo sila? Or napagod sila sa kampanya, nagpapahinga? Or sinadya nilang hindi dumating? Pero mahalaga yun eh. Alyansa Thanksgiving dinner with the President. Palagay ko kahit anong busy, kahit ano pang ginagawa ng mga senador-elect ng alyansa, dapat dumating sila. Kasi presidente yung nagpatawag, presidente yung nandoon. Wow! Ano yung masasabi niya? Nasaan yung mga senador na yon? Imposibleng hindi nila alam na mayroong Thanksgiving dinner. Imposible namang mas mahalaga ang kanilang appointment kaysa sa Pangulo at Thanksgiving. Pagpapasalamat nga yun eh. Sinasabi niyong mahina si Lito Lapid. Sinasabi niyong kulang sa kaalaman si Lito Lapid. Ay bakit siya nakaintindi na mahalaga yung Thanksgiving dinner? Dumating eh. Siguro kung pagod yung ibang kandidato, ganoon din ang pagod ni Lito Lapid, senador-elect, dahil sila naman isama-sama na nangampanya. So tinatanong lang natin, lumabas ba ang tunay na kulay nila? O meron lang ibang dahilan na gustong iparating na mensahe? Kasi kung yung magugunita, walang administration candidate ang nanalo sa Mindanao na hindi nila nagustuhan yan. Kasi first time yan. So sana mga senador-elect ng administrasyon, huwag kayong kumisama kayo ng loob sa inyong campaign manager dahil hindi na i-deliver ang tamang bilang ng dapat manalo at rehiyon na dapat nanalo kayo. Abay, huwag niyong idamay ang Pangulo. Ang Pangulo ay nag-endorse at tinulungan lang kayo. Dapat kayo rin at saka yung campaign manager niyo ang nagtrabaho ng malalim para makuha ang tamang numero. Hindi ba? Any reaction, comment? Hindi po batikos ito. Pagtatanong lang, nasan kayo? Bakit kayo biglang nawala? Yan po yan. Sunod na pag-usapan natin, Harry Roque. Ayaw na natin pag-usapan ito. Nakakasawa na itong mamang ito eh. Pero dahil nga po lumabas na itong warrant of arrest, at mukhang wala nang kakampi. Kasi ultimo yung kanyang ka-DDS na abogado si Panelo ang nagsabing, umuwi ka na lang. Wala namang political harassment sa'yo. Ikaw lang ang gumawa niyan. At iba-iba yung sinasabi mo sa mga issue na ikaw ay may kinasasangkutan sa Pogo operation. Kaya sabi mismo ng ka-DDS mong si Panelo, ikaw may problema. Kaya abogado ka, dapat harapin mo ang kaso. Abogado ka, dapat humarap ka. Ayan, may matindi yan. Magkasama yan. Parehong cabinet secretary yan ni dating Pangulong Duterte. Yan si Panelo at saka si Roque. Pero mismong si Panelo ang nagsasabi ng ganyan. Naniniwala siyang yung pagtatago, pag-iwas ni Harry Roque bilang isang abogado ay hindi tama dito sa kanyang mga kasong kinasasangkutan. By the way, ang Interpol po ay nagtatrabaho na. Tatlo kasi ang pwedeng mangyari dyan. Yung Interpol magtrabaho para ipatupad ang warrant of arrest. Or extradition treaty, ipaira ng Philippine government. At ipakansela ang asylum. Pinakahuli na yung pagkansela ng kanyang pasaporte. Wala talagang pupuntahan si Harry Roque. Kaya nga posibleng wala nang kakampi sa kanya. Kasi yung magkukup-kup sa kanyang Pilipino, mga OFW na kukup-kupin si Harry Roque at sa kanyang pagtatago dyan, pwede kayong kasuhan. Kahit kayo ay OFW, kayo po ay under pa rin ng Philippine government. So warning yan. Pagka inyo pong kinupkup, tinago nyo si Harry Roque, hindi nyo sinumbong sa mga otoridad, hindi nyo kinumbinsing sumurrender, baka makasuhan kayo ng obstruction of justice, lalo na kung kayo nandito sa Pilipinas. Madadamay pa yung iba. Dapat humalaman nyo yan, obstruction of justice, isang malaking pananagutan. Kasi yan ay hindi nyo pagrespeto sa Philippine law at yung court order dahil nga sa issue ng warrant of arrest. May kasong qualified human trafficking si Roque, non-bailable offense, dapat siyang sumurrender o dapat siyang magpahuli o dapat siyang hulihin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, wanted na yan pagka nagtagal pa. Okay?
Sunod na pag-usapan natin, ito, ebidensya dapat maging basihan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi dapat kampihan. Hindi dapat papabor kay Sara dahil kakampi o against Sara dahil may galit. Hindi po maganda yan. Although political ang impeachment, dapat ebidensya ang pagbasihan para matanggap ng taong bayan ang inyong mga desisyon. Pero ganun pa man, nakakalungkot, merong isang senador-elect, hindi pa nag-uumpisa yung trial, gusto niyang pigilan na, gusto niyang huwag nang ituloy ang impeachment. Wow! Ang linaw-linaw dun sa article of impeachment at proseso, na sa oras na mai-transfer ng Kongreso, Senado, dapat kagad-agad i-trial. Na-delay ang trial dahil ayaw ni Escudero dahil nakabakasyon daw sila. So ngayon, ang galaw nitong Senador-elect na kakampi ni Sara ay harangin. Parang wala siyang pakaalam sa ebidensya o anumang paratang ng prosecution at ng Kongreso. Gusto niya kaagad harangin dahil ang paniniwala niya ay illegal daw ang impeachment. Kailan naging illegal ang impeachment? Ang impeachment process under 1987 Constitution. Lahat ng impeachable official mula Presidente, Vice President, Constitutional Body, nandiyan ang mga chairman, commissioner ng mga constitutional body, impeachable official. At pag may ebidensya, dapat ma-impeach sila. Pero ang sinasabi nitong Senador-elect, illegal daw yung impeachment. Ewan ko kung ano pinanguhugutan. So, mabura naman ang sip-sip nito at pagtatanggol nito. Pati yung saligang batas, binabaliwala niya. Ganun ba yun? Senador-elect yan. Kasalanan niyo. Sabi ko naman sa inyo, dapat maging marunong kayo dito sa nakaraang eleksyon. Hindi naman ako nagkulang at ang aking mga channel ng pagpapalaala. Maging marunong ang Pilipino. Maging maingat ang Pilipino. Huwag pagdaya, huwag paggamit, huwag palinlang sa mga kandidato. Ayan, nagpalinlang kayo. Nanalo yung pro-Duterte. Ayan ang galaw ngayon. Ibaliwala ang impeachment. Harangin ang impeachment. Sa halip na tingnan ang ebidensya. Sabi nga ng ibang mga senador, ebidensya ang ating pag-usapan na tingnan. Kasi impeachment trial. Tama yon. Pero yung iba, ang gusto harangin. Illegal daw ang impeachment. Wow! Ano kayang kinabukasan ng Pilipino sa ganitong klase mga galaw? Nagtatanong lang po. Please like, share, at saka subscribe na rin po sa ating mga channel dito sa MA Pinoy TV, yung isang channel natin. At ito yon, channel na ito ngayon, Mike Abe Opinions. Gagawin ko ang lahat ng paliwanag sa abot ng aking kakayanan, sa aking sariling opinion, at pananaw, interpretation sa mga nangyayari. Kahit sino pa, nasa gobyerno, nasa pribadong sektor o oposisyon o kung anumang grupo nyo, pag kami mali talaga yan para sa akin. Hindi ko pagtatanggol yan. Pag may tamang ginawa, hindi pagtanggol natin. Pero kung alam natin puro paninira lang at panlilin lang, ay hindi natin palalampasin yan. Lahat tayo ay may sariling paniniwala at paninindigan. Ang paninindigan ng channel na ito ay para sa totoo, hindi para sa pangsariling interes ninyo at ng iba dyan.